if you're here, I'm gonna ask you, what are we doing every morning? We read. Magbabasa tayo. Mateo Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 27. Medyo mabangis tong ano to. I mean, na maraming juice pa rin dito sa babasahin natin. Actually, lahat naman. Pero ito yung mga, ano na, yung parang si John the Baptist, the Chosen. Yeah! Nung pinalis ni Jesus Christ yung demon na sumasanib doon sa isang tao. Sabi ni John the Baptist doon sa The Chosen. Nakita niya eh. First time. Doon sa The Chosen, sa part na yun, sa scene na yun, first time niya makita yung miracle work yung pinsan niya, ni Jesus. Nakita niya yung nakasa out ni Jesus yung devil eh. O yung demon eh. Which is the devil. Sabi ni John the Baptist, yeah! Mga ganong moment, yeah! Tapos may mga moment na ano na, woe to you Pharisees, you hypocrites, mapapahiya ka din dun. Yeah! Pero sayaan na natin kay Jesus yung part na yun. Tayo wala tayong rights to condemn and to judge. So anyways, yung title ng babasahin natin, ayon at least dito sa app na ginagamit natin, YouVersion. ASD ang salita ng Diyos yung version na babasahin natin. Itong babasahin natin 20 to 27, may title siyang Ang Paratang Laban kay Jesus. Kaya lang, covered nitong title na to yung hanggang 28 to 30. Pero bukas na natin babasahin yun kasi nasa same title siya pero magandang i-partition natin sa dalawa para mas ma-absorb natin ng maayos or mas malinaw. Ito, may parallel verses siya sa Matthew chapter 12 verse 22 to 32. So possible covered na rin niya yung parallel din siya dun sa babasahin natin bukas. Tapos sa Luke chapter 11 verse 14 to 23. Tapos sa Luke chapter 12 verse 10. May mga parallel verses siya doon. Pero si John wala. Alright, so verse 20 po tayo. Ayoko nang spoilin eh, basahin na muna natin. Tapos tignan natin kung bakit medyo excited akong basahin ito. Meron ditong mapapa John the Baptist moment. Ay, di, at least doon sa Chosen Kasi hindi naman yun kasama doon sa nakasulat sa Biblia. Maganda lang doon sa The Chosen is, parang, yung naging relatable yung mga names. Kung ano yung posibleng nararamdaman nila ng time na yun, na nangyayari sa Bible. Alright, verse 20 or versikulo 20, pag uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao. Kaya siya at ang mga alagad niya ay hindi na nagawang kumain. Verse 21, nang mabalitaan ito ng pamilya ni Jesus, pumunta sila upang kunin siya dahil naisip nilang baka nasisiraan na siya ng bait. Highlight natin sa Tagalog. Highlight yan. Yellow. Pagka ganito, yellow highlights ko. Nang mabalitaan ito ng pamilya ni Jesus, pumunta sila upang kunin siya dahil naisip nilang baka nasisiraan na siya ng bait. Medyo, okay. Paano ko ba nabasa to sa KJV? That's verse 21, guys. Basahin ko lang muna sa So, and when his friends heard of it, they went out. Alright, basahin ko muna yung 20. Then the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him, for they said, he is beside himself. Meaning, he is alone. I'm just reading NLT. Yung Tagalog version parang hindi siya kasi yung KJV yun eh, tinry nilang kahit grammatically kahit barok yung grammar, basta mag-stay faithful tayo dun sa Hebrew words and then dun sa Aramaic and then sa Koine Greek, sa Greek words. So kaya medyo kumbaga parang para sa akin reliable yung sa KJV kasi pagka binasa ko yung Hebrew sa Old Testament, yun din eh. Iba-iba lang yung placement, pero yun yung word. Iba-iba lang yung placement doon sa grammar. Alright, so verse 20, NLT. One time Jesus entered a house dito sa NLT, pero doon sa ASD,
umuwi sa tinitiran niya. But it's not contradicting. It's just not, he entered the house. So, pinaka-the best niyan, babasahin yung ano. Kunyari gusto niyo malaman kung ano talaga nakasulat. Pero sa KJV, yun talaga yung ano, yung go-to ko. At least English siya, medyo madali kong maintindihan. Pero pagka medyo confusing na yung word, or pagkakalatag, pupunta na ako dun sa ano. At katulad nito, na parang iba yung phrasing, iba yung the way that they translated it. So, mga ganitong part, dun binabalikan ko na yung ano, Koine Greek. Kasi New Testament to binabasa natin. Koine Greek. Common Greek language. Original lexicon. Ibig sabihin, original language. Tapos, syempre, ang source nun is yung manuscript. Early manuscript. As in early, mga 1st century manuscript na nahukay. Alright. Basahin ko lang muna yung NLT po So, 6 minutes na. One time, Jesus entered the house and the crowds began to gather again. Soon, he and his disciples couldn't even find time to eat. When his family heard, his family, this is his friends. When his family heard, sa KJV, his friends. When his family heard what was happening, they tried to take him away. He's out of his mind, they said. So ito, medyo same to sa ang salita ng Diyos sa ASV. I need to read ESV. And they went home and the crowd gathered again so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, to grab hold of him, for they were saying he's out of his mind. Alright, so same na tatlo na to. NIV. Ito yung 5 version na binabasa ko sa Bible study. So, try ko siyang basahin sa NIV. Then when Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat, meaning though there's no time to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, to seize him, to grab hold of him, to take him away from the people. For they said he's out of. So that's 4. So let me just go to KJV. Let me just go back to KJV. In KJV again, and the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. In KJV, it's not written that he went to a house. Let me just check it. Verse 20. When he went home. I'ma check this. Verse 20 and 21. I'ma read it. In Koine Greek. But anyways, so let's continue. So verse 22, ang salita ng Diyos. Okay. Pero basahin ko muna po ulit. Verse 20 to 21. Pag uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao, kaya siya at ang mga alagad niya ay hindi na nagawang kumain. 21, nang nabalitaan ito ng pamilya ni Jesus, sa KJV friends, sa ibang mga versions, family nga, pumunta sila upang kunin siya, ihiwalay doon sa mga tao. Dahil naisip nilang baka nasisiraan na siya ng bait. Alright. Don't worry guys, I'm gonna go back to it. 22. May dumating namang mga tagapagturo ng kautusan. Ito na to. May dumating namang mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem or sa Jerusalem. At sinabi nila, sinasapian siya ni Satanas na pinuno ng mga demonyo. At sa pamamagitan nito, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo. Ito na yung argument nila. So, 9 minutes na, pero medyo kailangan natin mag-dwell dito. Manahan muna dito sa verse na to. So, ang claim at ang argument ng mga Pharisees, or even Sadducees, scribes, and probably lawyers as well, or yung mga matatalinong tao ng time na yun na nag-aaral ng salita ng Diyos, Old Testament. Claim nila, kaya mong magpalayas ng
masasamang espiritu ng demonyo, dahil ikaw ang Panginoon nila. Or galing sa kanya, galing kay Satanas yung kapangyarihan na yan. So, yun yung claim nila. Pagka first time marinig yon, nung time na yon, kung hindi ka pinagaling at nakikita mo lang, sa pinagaling, hindi yun magsisend. Kumbaga, hindi mag-make sense yun. Lalo na yung paralitiko since birth, wala ko pakialam, pinagaling niya ako eh. Mas maniniwala ako sa kanya. Kayo nga, dasal kayo ng dasal dyan, basa kayo ng basa ng salita ng Diyos, di nyo man lang ako napagaling. Parang ganun yung magiging pakaramdam nun. Pero sa mga naka-witness, ba't siya gumaling? Samantalang itong mga mukhang banal, maayos manamit, tapos tugtuturo ng salita ng Diyos, hindi naman siya napagaling. Kasi since birth, halimbawa, paralytic man, since birth siya, a man with the palsy. So, yun yung claim nila. Kaya mo lang nagagawa yan kasi yung kapangyarihan magawa mo yan galing kay Satanas. So, yun yung claim nila. So, di ba, medyo kumbaga madiin yung claim, yung paratang. 23. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao. So, he gathered them closely. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, parable. Paano naman palalayasin ni Satanas ang sarili niya? How can Satan go against himself? He's not doing himself a favor if he goes against himself. Because I am preaching God. So why Satan would give me the power or the advantage to preach God when God is against Satan? So yun yung sagot ni Lord, ni Jesus, na napakatalinong sagot. Paano mo ngayon i-refute yun? Pharisees. Yung mga hindi naniniwala sa akin o sa Panginoon, kay Jesus. Paano nyo i-refute yun kung galing ako sa demonyo? Bakit kinakalaban yung sarili ko? Tapos, ang pinipreach ko is lumayo sa demonyo at mapalapit sa naglikha ng lahat. So, doon napakagandang rebuttal nun using a parable. So, ulitin ko lang po verse 23. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga. Paano naman palalayasan ni Satanas ang sarili niya? Wala siyang advantage doon. Kasi ang mananatili, kung nagawa ng isang tao yon, na palayasin si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Satanas, walang favor walang advantage si Satan doon. Nasa disadvantage siya. And Satan is so cunning and deceitful and clever and witty, hindi siya papayag sa ganong situation. Hindi niya rin magagamit yung situation na yun. Kasi hindi niya malulur papunta sa kanya yung mga tao. Papunta kay Jesus na pinipreach si God, which is himself as well. Alright. 24. Kung ang isang kaharian ay nagkakawatak-watak at naglalaban-laban, babagsak ito. So, yung example, kumbaga, nag-double down pa siya. So, binigyan pa niya ng mas malinaw na imagery para ma-imagine nyo kung ano yung sinasabi ko. Kung si Satan kinakalaban yung sarili niya, wala siyang foundation. Hindi matibay yung foundation niya, yung castle niya, bibigay. Guguho. Magko-collapse. So, meaning, the simplest way to put it is, it will not work. Hindi mag-work. It will work against him, not for him. Okay. So, 25, ganun din kapag nag-away-away ang isang sambayanan. Magkakawatak-watak ito. There's no unity, kanya-kanyang idea. Kumbaga parang sa ngayon, may example na rin yan. Nations against nations. Nations going against each other. But we are all human beings. So, naglalaban tayo sa isa't isa because there's pride and ego. Not only that, pride and ego is using by Satan to make these things to fruition. And God saw that happen. That's the reason why God informed John, James, Peter, if I'm not mistaken, Andrew is included. I need to go back to it to check if Andrew is included when God talked to the disciple in the Mount of Olives. All right. So that's verse 25 and verse 26, kaya kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili,
at hati-hati ang mga kampo niya, babagsak din siya at iyon na ang kanyang katapusan. So, teka muna. Paano kinakalaban? Kailangan maintindihan natin paano kinakalaban ni Satan yung sarili niya. So, naipaliwanag ko naman pero lilinawin lang natin. Kung papaalisin ni Jesus yung evil spirit, the devil, on a human being that is being possessed by the devil, pag pinaalis niya yon, hindi magagawa ni devil yung purpose niya para sirain yung or katawan. Meaning, yung initial intention niya, kinalaban niya. So, hindi Satan yun. Kasi hindi nga pabor sa kanya. So, kung si Jesus, pinaalis yung devil, pero yung devil, yun yung purpose, saniban siya, tapos pinaalis ni Jesus yon, sino ngayon na namamagnify? Yung devil o si Jesus? Yung devil, gusto niya, siya yung in control. Kasi kung si Jesus yung in control, walang control si devil doon or si Satan doon. Kasi si Jesus, ang pinipreach niya, yung creator ng universe. Creator ng all things. The eternal being that is outside of time, space, and matter, who created all things. The uncaused cause that caused everything. Hindi si Satan yan. Because Satan is also created, has been created by God. Now, okay, created ni God si Satan, JB. Bakit hindi na lang niya kinrate si Satan na maayos? All things that are happening here on earth, God is using these things. So once we move on from Judgment Day, no one among us in heaven will do the same thing that Satan does. Because Satan is the most beautiful angel. Napakaganda ng description sa kanya ng Biblia. He's the most high-ranking angel. But he wants to be God. Kasi hindi alam ni Satan kung ano feeling ng suffering. Kaya parang anong nangyari, kaya ang nangyari, hindi siya nakontento sa kung anong meron siya. At dahil hindi niya alam kung anong epekto ng rebellion and being rebellious unto God, kaya mas madali lang siya nakapag-decide na magre-rebel ako sa iyo kasi mas gusto kitang angatan eh. Gusto ko mas mataas ako sa iyo. Ginawa mo akong ganito, tingin ko sa sarili ko, napakaganda kong lalaki or napakaganda kong anghel. Ako dapat nakaupo diyan sa trono. Tsaka mas alam ko gagawin kaysa sa iyo. Kita mo nga, hindi mo nga nagawa. Kita mo nga ako, nagde-desire nga ako na malampasan ka. Kasi hindi alam yung consequence. Okay? Ganyan pala yung mindset mo. Okay? Alam ko rin mangyayari yan. Etong mga susunod kong dadalhin dito sa langit, etong mga anak ko, na nilikha ko, papakita ko sa kanila kung anong mapapala mo. Ngayon yung mga maniniwala sa akin, hindi na nila mararanasan yung last na naranasan mo. Kasi alam na nila na hindi pala favorable sa kanila kung hihigatan nila ako sa langit. That's the reason why the evil things that we are experiencing here on earth, God is allowing that to happen, and those evil things is because of our own doing, not because of His doing. He's just showing us, this is your heart. That's the reason why the heart is deceitful above all things. God is showing it to us. So once we're there, we know that we don't need and we don't want to go back to this kind of situation, to this cursed world. And this is just a glimpse of hell. Patikim pa lang to ng impyerno. Yung buhay natin dito sa mundo, patikim ng impyerno to. Yung iba satisfied na eh. Marami ng pera. Pero in reality, pag nag-meditate, nag-search sa heart, meron dun unsatisfaction. Pwede silang mag-lie. If they lie, they're just fooling themselves. Kasi simple lang eh. Okay, satisfied ka na?
Okay, satisfied ka na pala eh. O di bigay mo nga sa lahat ng tao yung kung anong meron ka. Hindi mo magagawa. Kasi takot kang mawalan. Takot kang mawala yon. Tapos maghahangad ka pang dagdagan pa yon. Kaya yung full attention mo nandun na sa bagay na yon. Distraction ni Satan yon. Para hindi ka lumingon sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala doon, dalawang bagay lang yan. Heart mo hardened, like Pharaoh, and your eyes covered by scale. Or covered by scale. And those things, manipulation ni Satan. Alright, sabihin, bakit ginawa ni Jesus, bakit ginawa ni God yun kay Pharaoh? Pinatigas yung puso. Yung part na yun, pinapakita doon, that's descriptive, not prescriptive. Meaning, pinapakita doon yung effect ng hardened heart. And also, pinapakita doon na kahit na ilang miracles na yung nakita ng chosen people niya, and the reason why they are chosen, because they are the least of the nation. Hindi sila yung better. At tinutukoy ko mga Israelites. They are the chosen people not because they are better above everyone else. They are chosen because they are the best example to do it. List na nga sila, nakatikim na sila ng miracles from God sa Exodus. But then again, they turn around. They embraced what Satan is offering unto them. So, let me just go back. So, si Satan, hindi niya kakalabanin yung sarili niya. Yun yung countermeasure ni Lord. Ganun siya katalino. Grabe yun. Paratang sa'yo yung kilos mo, galing yun kay Satanas eh. Alright. Kung galing to kay Satanas, kayong mga Pariseo, alam nyo to eh. Binasa nyo yung libro. Yung mga Sadduceo, sige, binasa nyo hanggang Deuteronomy. Sige, I did it. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. First 5 books. Sadducees, yun lang ang pinaniniwalaan. After ng Deuteronomy, hindi na para sa kanila, hindi na God's scripture yung susunod. Meaning yung Joshua hanggang Malakay. Hindi na nila yun. Pero sa Pharisees, hanggang Malakay yun. So, meaning Old Testament. Alam nyo to. Okay. Sino makapangyarihan? Sino naglikha? Diyos. Okay. Ngayon, yung magpagaling, kay Satan ba galing yan? Hindi. Sa Diyos. Alam nila. Diyos lang makakapagpagaling. Diyos lang din makakapagpatawad. Alam ng mga Pharisees yun. Kaya nung kinling ni Jesus na siya yun, na kaya niya magpatawad at kaya niya magpagaling, alam niyang, kinikling niya, tapos tinawag pa niya sa Son of Man, alam nila. Loko to Blasphemous to sa Diyos namin. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yun ang Diyos namin. Ba't kiniklaim mo na Diyos ka? Hindi naman ikaw Diyos namin. 33 years old ka nga lang Bata-bata mo pa. Sabihin mo, mas matanda ka kay Abraham? Mas matanda ka pa kay Moses? 33 years old ka lang? Ba't di nila tinanong, paano mo na-create tong universe? Kung ang Diyos, hindi pwedeng kumuha ng katawan na mas bata pa sa'yo. Di nila naisip yun kasi nga may scale. Sila na yung matalino. Parang mas makapangyarihan pa sila sa Diyos, which is Satan. Nagko-connect ba? Mga Pharisees yun. Inaral nun yung salita ng Diyos. Problema, hindi sila surrender sa salita ng Diyos. At ginamit nila yung salita ng Diyos para mamuhay ng komportable. Ngayon, nung binibreak ni Jesus yung tradition ng mga Pharisees, di sila komportable. Maraming mawawala sa kanila, worldly things. Hindi sila makapag-submit. Because they know they will lose control. And they are enjoying the control that they have back then. Tapos dina-justify nila, hindi, ito salita ng Diyos. Walang sino mang tao magiging Diyos. Totoo naman. Pero yung Diyos, kaya niya kumuha ng katawan ng tao. Diyos siya. Omnipotent, can do everything. Omniscient, knows everything. Omnipresent, the reason why He knows everything, He's there all the time. Anyways, nagigets niyo po yung
counter-argument ni Lord do sa mga Pharisees. Oh, you Pharisees, woe to you Pharisees, you hypocrite. Meaning, clean in the outside, appearing clean on the outside so they can lure, they can deceive people. Na okay yun ah. Paniwalaan natin yun, linis nun eh. But there's no one's holy, no one's righteous, no one's perfect, but God alone. But they think of themselves, oh, because we are dwelling in the words of God, we are perfect, holy, and righteous. Deception. Kahit ako, basa ng salita ng Diyos. Sinishare ko yung salita ng Diyos sa inyo. If you remove God, if you remove my Lord Jesus Christ as my one and only Savior, I'm going to hell. There's nothing I can do to earn, to gain, to achieve eternal life with God. It's only God can do it. God alone can do it. Problema, mga Pharisees, gusto nila nasa kamay nila. Kasi para deserving sila. Hindi nila ma-appreciate yung undeserving. Awang-awa sila sa sarili nila pagka undeserving. Ganda nun, Lord! Oh my! Kaya hindi madaling tanggapin yung grace ni Lord kasi nag-self-pity sila na ganito ba kami kababa? Kailangan muna namin maging deserving. Kasi apakaliit naman ang tingin namin sa sarili namin pag tinanggap lang namin sa yung ganun-ganun lang yung grasya. Pride and ego and self-centeredness. Pride and ego and self-centeredness. That's causing it. Alright. So, 26, nabasa po natin. 26 minutes. Pero ganda kasi itong topic eh. Kaya, 26, basahin ko lang po muli. Kaya kung kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at hati-hati ang mga kampon niya, babagsak din siya at iyon na ang kanyang katapusan. Kaya hindi siya papayag na magtagumpay ang anak ng Diyos, Son of Man, the only begotten Son of the Father. Kaya patuloy niyang pilit niyang ginagawa ang lahat ng magagawa niya para wag magtagumpay ang Mesaya. Akala niya ang pagpapahirap or ang lahat ng pagdadaanan ng Mesaya at ang pagkatapusan ng buhay ng Mesaya, yung human life niya, is siya panalo. Hindi niya alam, yun yung downfall niya. Because our Lord Jesus Christ will defeat death and will defeat Satan. Meaning, defeat death, ang meaning nun, second death. Kasi walang immortal dito sa mundo. So all of us will experience first death, kamatayan ng laman. Pero yung second death, that's the worst death that a person could experience, because that second death is the actual hell, and you will be living inside it. You will be dwelling in it with Satan. So, verse 27, alright? Pagka 30 minutes yan tayo. Verse 27, last verse na po. Hindi makakapasok ang magnanakaw sa bahay ng isang malakas na tao. They can't. Maliban kung gapusin niya muna ito. At kapag naigapos na niya ito, kapag naigapos na niya, saka lang niya ito mananakawan. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng 27? Yung sinasabi ng mga Pariseo, yung ginamit nilang argument, yung ginamit nilang argument, yung sagot ni Jesus, yung tumutukoy sa 27. Ibig sabihin, paano igagapos ng may-ari ng bahay yung sarili niya para magtagumpay yung kalaban? Alright. Ganito yung imagery na pinapakita ni Jesus. Alright, kung ako yung kalaban, kung ang Diyos ang kalaban, kung ang Diyos ang magnanakaw, tapos si Satan, yun yung master ko, kunyari si Jesus, pagka pinahina ko, yung master ko, yung kalaban, which is God, according to the Pharisees, kasi yun yung claim nila kay Jesus. Padala siya ni Satan. Kung akong kampo ni Satan, pinapalakas ko ang Diyos, yung magnanakaw, halimbawa, pinapahina ko yung master ko. O ibig sabihin, mananakawan ako. So, yun yung ibig sabihin ni Jesus doon. So, ibig sabihin, anong sense nung sinasabi nyo?
na ginagawa ko itong mga bagay na to na against sa amo ko para tuluyang matalo yung amo ko? Kasi alam nyo, ang nagpapagaling ay Diyos lamang. Eh ngayon yung amo ko, kung sinasabi niyo siya yung amo ko, yung kapangyarihan ko galing sa kanya, eh bakit niya pinagaling? Sino nawalan? Yung amo ko. Kung ang tingin yung amo ko ay si Satan. But you're wrong. You're being deceived. Kasi hindi gagawin ni Satan na palakasin pa yung kalaban niya. Sa totohanan, ayaw niyang lumakas yung kalaban niya. In our generation, ayaw ni Satan magkaroon tayo, na mas lumalim yung faith natin sa Panginoon. Kaya gagawa siya ng mga bagay na magdi-distract sa atin away from God. So medyo napahaba ako, napasarap yung kwentuhan natin. And anyways, nag-enjoy naman ako. So, masaya ako na nag-share sa inyo yung salita ng Diyos. And lahat ng sinabi ko na wala sa scripture, throw it away. Throw it away. Kung may interpretation ako na tingin nyo, hindi naman yun talaga yung sinasabi ng Diyos dyan, throw it away. But, please don't run away to the things that I've read that is actually from God. And God will help you discern. So I'm not worrying about what the things that I'm saying. Because I know God will help the listener to absorb the things that He wants the listener to absorb. Kaya, and, again, hindi ko ginagawa to para kay Satan. Hindi. At hindi ko rin to ginagawa na requirements ni Lord. I love God because He loved me first. And sobrang grateful and thankful ako na sinave niya na ako. Tignan niyo yung salita, saved na ako. Hindi dahil sa akin, wala akong magagawa, but kundi dahil lang sa Kanya. Tignan niyo yun, ha? Sino ngayon yung tignan niyo kung magme-make sense lang to. Siguro last line. Alin ang mas genuine? Yung gagawin ko to para ma-save ako, o yung ginagawa ko to dahil na-save na ako? Ano yung mas genuine sa dalawa? Alin yung galing sa puso? Yung takot ka na hindi ka pa saved, kaya mo ginagawa? Ibig sabihin, wala kang tiwala sa nag-save sa'yo. Or, ginagawa mo to kasi naramdaman mo yung tunay na pagmamahal na kahit hindi ka deserving, niligtas ka pa rin niya. Parang ganito lang yan eh. Yung anak. Halimbawa ito, ikaw yung anak. Tapos yung tatay mo, kahit anong gawin mong napakasamang bagay, naduran mo pa sa mukha yung tatay mo. Tapos tulog yung tatay mo, sinuntok mo yung sikmura. Tapos, ginawa mo, galit na galit ka sa tatay mo, ginapos mo yung tatay mo, pinagpapalo mo yung puwet ng walis tingting. Inaalala ko yung lola ko, pinalo ako ng Kami dalawa ng bunso ko, kapatid. Hataw kami ng walis tingting. Kasi ayaw kami palabasin, pinatutulog kami ng hapon. Makulit na bata. Labas kami. Laro kami. Pagbalik namin, ayan na, papaluin na kami. So, kahit hatawin mo yung tatay mo ng walis tingting, ginawa mo lahat ng masama sa tatay mo. Tignan mo kung magme-make sense to. Try mo lang pakinggan. Pagka hindi nag-make sense, tingin mo mali, tapon mo. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Tignan mo to. Lahat ng bagay na masama para masaktan mo yung puso at damdamin ng tatay mo, pati physical na rin, nagawa mo. Pero di siya nag-retaliate sa'yo. Di siya nagalit sa'yo. Bagkus, ang ginawa niya, sobrang mahal kita, yayakapin pa rin kita. At anak kita. Tingin mo, nakaramdam ka ba ng pagmamahal doon sa tatay mo? Or pagka sinabi ng tatay mo, napakasama ng ugali mo, hindi kita mamahalin hanggat di ka nagbabago. Saan sa dalawang example, saan doon sa dalawa na yon, nakaramdam ka ng pagmamahal? At sa tingin mo, alin sa dalawa na yon ang mamahalin mo? Sa dalawang example ng tatay. Or madali sa'yong mahalin? Na yung bukal sa loob mo, mamahalin mo siya ng buo. Iwanan ko sa inyo yung tanong na yan. Alright. I'll be seeing you tomorrow. God bless you. Keep safe. Bye for now.